Mga kaibigan, narito na ang ika-5 episode ng Mutya ng Kidlat! Ang pamagat po ng kwentong ito, ang mga pagsubok ni Kidoy. Ikaw ang mutya ng kidlat, pumapalot sa dilim, humahawi sa ulap, bawat pagkulog ay sigaw ng tapang, panglaban sa kasamaan, sa kampo ng kadiliman, mutya ng kidlat. Ikaw ang aking lakas. At nang makuha ni Kidoy ang espadang kidlat, ay umuwi na sila. Pero hindi nila alam na meron pa pala silang haharapin na mga pagsubok. At sa bandang itaas sa may ulap ay meron na iinggit na isang hari, si Haring Ulap. At ito'y nabuhi ka ng Sige, ikaw pala si Kidoy. Titingnan natin kung karapat-dapat kang humawak ng espadang kidlat. Hiraya, lumapit ka dito. Bumaba ka sa lupa. Subukin mo sila Kidoy. Tingnan natin kung talagang karapat-dapat siyang humawak ng espadang kidlat. Sige po, kamahalan. Ngayon din po ay bababa ako sa lupa upang subukin si Kidoy. Kidoy, hindi mo pa napapansin ang paligid? Parang nagdidilim na. Parang uulan. Oo nga, Noy. Tingnan mo. Bandang itaas. Madilim na ang mga langit. Parang may nagbabadyang panganib. Tama kayo mga master. Mayroong nga panganib na parating. Kaya umanda kayo. Kailangan maging alerto. Hindi natin malalaman ang mga mangyayari sa mga susunod na oras. Kailangan handa tayo. Tumigil muna tayo. Tamanan natin ang ating paligid. Sige, Jericho. Maghintay tayo. O anong mangyayari? Kidoy, tignan mo. Sa bandang itaas. Ano yun, Noy? Parang nagliliwanag, nagniningning. Ano kaya yan? Hindi ko alam, Kidoy. Pero parang isang diwata ng kalangitan. Bumababa siya dito, Kidoy. Yan na. Kaiba ang kanyang kasuotan. Parang mga ulap ang kanyang mga buhok. At nagniningning ang kanyang kasuotan. Oo nga, Noy. Ano kaya yan? Nakakagulat ka naman. Sino ka ba? Ako si Hiraya, ang kanang kamay ni Haring Ulap. Hiraya? Anong kailangan mo sa amin? Nandito ako ngayon upang buwiin sa inyo ang espadang kidlat. Hindi namin pwedeng ibigay sa'yo
ang espadang kidlat. Dahil pinaghirapan namin kunin to. Hindi namin to basta-basta isusuko sa iyo. Oo nga. Pinaghirapan pa naman ni Kidoy yan. Para lang makuha namin yan doon sa bundok ng sinagoge. Tinalo pa namin ang taong bato. Para lang makuha namin ang espadang kidlat. Sige, kung ayaw niyong ibigay sa akin ang espadang kidlat, matitikman niyo ang aking kapangyarihan. Grabe. Kidoy. Ang lakas ng kapangyarihan niya. Umapit tayo, tatangayin tayo ng hangin niya. Oo, no. Mga kasama, umapit kayo mabuti. Para hindi tayo matangay ng hangin. Grabe. Sobrang lakas. Oo nga, Kidoy. Paano natin siya lalabanan? Hindi tayo makalapit sa kanya. Kidoy, ano yung tunog na yun? Mukhang nanggagaling sa espada yung tunog na yun. Oo nga yun. Sa espada na nanggagaling. Yung tunog. Ano kaya ibig sabihin nito? Hindi makalapit ang magkaibigan kay Hiray dahil sa lakas ng hangin na taglay niya. At meron silang napansin sa espada. Ito'y umiilaw na parang may gustong ipahiwatig. At bigla itong nagsalita. Kidoy, ako ang espadang kidlat. Gamitin mo ko, hindi para labanan siya, kundi para protektahan kayo. Itaas mo ko, Kidoy, at titigil ang malakas na hangin na taglay niya, pati ang kanyang kapangyarihan ay mawawala. Magtiwala ka lang, Kidoy. Hindi maaari. Nakikinig sa kanya ang espadang kidlat? Siya nga karapat-dapat na humawak ng espadang kidlat. Kidoy, Master, sundin mo ang espadang kidlat. Magtiwala ka. Makakaligtas tayo sa pagsubok na to. Sige, Jericho. Itataas ko na ang espadang kidlat. Heto na! Ha! At sa pagtaas ng espadang kidlat ni Kidoy ay tumigil ang malakas na hangin at kapangyarihan ni Hiraya. Dahil doon ay humingi ng paumanhin si Hiraya at siya'y nagpatira pa. Kidoy, ang galing. Nawala ang kapangyarihan ni Hiraya. Pati yung malakas na hangin. Nawala din. Ang galing ng espadang kidlat na yan. Oo nga, Noy. Ang galing. Salamat sa'yo. Espadang kidlat. At nawala ang pagliwanag ng espadang kidlat. Nawala rin ang tunog nito at naglaho sa kamay ni Kidoy. Oh, Kidoy! Nasaan na yung espadang kidlat? Bakit nawala? Hindi ko alam, Noy. Nawala siya sa kamay ko. Ano kaya nangyari? Hindi alam ni Kidoy kung ano nangyari
at nawala sa kamay niya ang espadang kidlat. Para itong bula na naglaho. At si Hiraya naman, siya'y umingi ng paumanhin kay Kidoy. At siya'y nagpatira pa. Paumanhin, Ginoo. Napatunayan ko na karapat-dapat kayong humawak ng espadang kidlat. Walang anuman. Alam ko naman na hindi ka masamang nilalang. Alam ko rin na ito'y pagsubok ko lang. At sa itaas ng langit ay bumababa naman si Haring Ulap. At ito'y nagpatira pa din. At naguwi ka ng Mahal na prinsipe, karapat-dapat kang humawak ng espadang kidlat. Ito'y tinawag ka nilang prinsipe. Isa ka palang maarlika. Hindi ko alam, Noy. Hindi ko kasi alam ang kwento ng buhay ko. Kung saan ako nagsimula at saan ako nagmula. Bueno, tara na, mga kasama. Umuwi na tayo. Paalam na sa inyo, Haring Ulap. At sa'yo, Hiraya. Mauna na kami sa inyo. Sige, mag-iingat kayo sa inyong paglalakbay. Sige po, Master. Mag-ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Nagpatuloy sa paglalakbay sila Kidoy matapos nilang makaharap ang Haring Ulap at si Hiraya. Sa kanilang pagpapatuloy ay napansin ni Jericho ang 100 na kung tawagin ay ang lambak ng usok kung saan ito'y dadaanan nila bago sila makauwi sa kanilang lugar. Mga master, dadaanan pala natin yung lambak ng usok. Delikado ang daanan na yan. Narinig ko na kasi ang tungkol sa lambak ng usok, kung saan ang lahat ng dumadaan ay hindi na nakakalabas. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero ito, mararanasan na din natin. Kaya mga master, kung ano man yung maririnig nyo, pagpasok natin dyan, ay huwag niyong pakikinggan. Dahil siya lang yun na naglilin lang sa atin. Kapag tayo nagpatalo sa paglilin lang sa atin, ay maliligaw tayo at hindi na tayo makakalabas dyan. Kaya mga master, mag-iingat tayo. Ah, ganun ba? Sige, kung kailangan talaga natin mag-ingat. Dahil marami nang nasawi dyan. Marami nang napahamak. Naku, Kidoy, nakakatakot palang dumaan dyan. Wala pa naman ng espadang kidlat. Oo nga. Pero malay mo, Noy, bumalik ang espadang kidlat pag kailangan natin siya. Paano mga kasama? Tara na. Wala tayong choice kundi daanan ng lambak na yan. Kailangan tayo natin makatawid dyan para makauwi ng kila Titan yun. Sige, Kidoy. Mag-iingat tayo. Kasi mukhang delikado atang dumaan dyan.
At nang makadaan na sila sa lambak ng usok, ay wala silang makita, kundi puro usok. At sari-saring mga huni at mga boses ang kanilang naririnig. Ngunit hindi sila nagpatinag. Dire-diretso lang sila sa pagdaan. Pero sa sobrang usok ay hindi nila makita ang kanilang daraanan. Mga master, ano kayang gagawin natin? Napakakapal ng usok. Hindi ko makita ang daan. Huwag kayong maglakad. Baka mahulog tayo sa bangin. Dito lang tayo sa isang pwesto, mga master. Ano kayang gagawin natin? Paano kaya? Paano na to? Kidoy, hindi mo ba kayang palabasin ang liwanag ng kuryente mo? Ayaw gumana, Noy. Kanina ko pa nga ginagawa eh. Ayaw gumana. Ayaw lumabas ng kuryente ko. Pati ang kapangyarihan kong kidlat. Ayaw niya. Ano? Takpo. Paano na to? Hindi na tayo makakalabas dito, Kidoy. Alam ko, malalampasan natin to. Gaya kanina. May paraan pa para makalabas tayo sa lambak ng usok na to. Kailangan lang isa puso natin. At isipin natin mabuti kung paano tayo makakalabas dito. At sa pagtigil nila sa isang pwesto, ay mga nakakatakot na boses ang kanilang naririnig at sinasabi na mali ang kanilang dinadaanan at sila'y dun na mamamatay at dun sila mananatili. Kidoy, ang sakit sa lalamunan ng usok. Hindi ako makahinga. Kidoy, hindi na ba tayo makakalabas dito? Dito na ba tayo mamamatay? Huwag kang panghinaan ng loob, no? Makakalabas din tayo dito. Kidoy, narinig mo ba yun? Ano mga yun? Hindi ko alam, no? Parang nilulun lang nila tayo. Kung ano naman ang sinasabi nila. Nilulun nila tayo, no? Mga master, kagaya ng sinabi ko kanina, huwag niyong pakikinggan ang mga nagsasalita na yan. Dahil nililin lang tayo ng mga yan. Para hindi na tayo makalabas dito. Huwag na silang pakinggan, mga master. Umisip tayo ng paraan kung paano tayo makakalabas dito ng buhay. Umakapal na ang usok. Parang hindi ko na rin kaya. Sino kaya makakatulong sa atin? May nagpahiwatig sa kanila. Isang bulong ang bumulong kay Kidoy. Kidoy, naalala mo ba ako? Ako ang espadang kidlat. Tawagin mo lang ako pag kailangan mo ko. Natural lang na nawawala ako sa iyong kamay dahil ako'y lilitaw lang pag iyong tinawag at gagamitin. Kidoy,
Ibukas mo ang palad mo. Noy, tinatawag ako ng espadang kidlat. Kidoy, ang galing. Bumalik ang espadang kidlat. Nandiyan na sa kamay mo. Oo nga, Noy. Espadang kidlat, kailangan kita. Gusto namin makalabas sa lambak ng usok na to. At sa pagtawag ni Kidoy sa espadang kidlat, bigla itong nagliwanag na sobrang liwanag at tinukol ang kanilang daraanan. Nagsilbing liwanag ang espadang kidlat sa kanilang daanan at sila'y nakalabas sa lambak ng usok. Maraming salamat, espadang kidlat. Walang anuman, Kidoy. Tawagin mo lang ako pag kailangan. Nandito lang ako sa tabi mo. Oo, salamat ulit, espadang kidlat. Ang galing ni espadang kidlat. Lumilitaw lang siya pag kailangan mo. At nagtagumpay sila Kidoy na makalampas sa lambak ng usok sa tulong ng espadang kidlat. Sa pagkalagpas nila sa lambak ng usok ay meron silang natanaw na isang bata, ngunit kakaiba ang kanyang anyo dahil para itong isang taong tubig. At napansin din nila na parang ito'y tinutugis ng mga masasamang elemento. Kidoy, nakikita mo ba yung bata na yun? Oo, Noy. Sino kaya siya? Bakit ganyan ang itsura niya? Gusto mo lapitan natin, Kidoy? Tara, lapitan natin, Noy. Sandali, Noy. Tigilan niyo Mukhang hindi lang siya nandyan. Tumayo kayo! At saka tinan mo, parang tinutugis siya ng mga masamang elemento. Oo nga, Kidoy. Tara, tulungan natin siya. Mukhang kailangan niya ng tulong. Sige, Noy. Tara, tulungan natin. Mga kuya, tulungan niyo po ako! Tara, Kidoy. Tulungan natin yung bata. Baka kung anong mangyari sa kanya. Sige, Noy. Tara na. Bago pa mahuli ang lahat. At tinulungan ng magkaibigan ang bata na tinutugis ng masasamang nilalang. Hoy! Kayo! Tigilan niyo siya! Kung hindi, ako ang makakalaban niyo! Kidoy, ipaubaya mo yan sa akin. Kayang-kaya ko na yung mga yan. Sige, Noy. May tiwala ako sa'yo. Alam ko, kaya mo yan. Mga master, mag-iingat kayo. Hindi basta-basta ang mga nilalang na yan. Dahil mga nilalang sila ng dilim. Mga tuso ang mga yan. Kaya mag-iingat kayo, mga master. Sino ba kayo? Sino ba kayo mga pakailamero kayo? Baka gusto nyo kayo ang kainin namin. Sige, kung makapitan mo ko, pwede mong gawin ang gusto mo. Pero, humanda ka. Kukunin ko sa iyo ang bata na yan. Ito, tikman mo, bakulaw! Ito,
Grabe, ang lakas mong sumutok. Hindi ko kaya mga suntok mo. Hindi ko kaya saladin. Ang lakas niya. Mga kasama, tara na, umalis na tayo. Sige pa, umalis na tayo. Mga kasama, tara na. Oh, saan kayo pupunta? Hindi pa ako tapos sa inyo. Hindi pa nga ako nag-iinit. Umalis na kayo. Mga wala pala kayong silbi. Mahihinang klase. Bata, ligtas ka na. Ligtas ka na. Bata, wala na sila. Umalis na. Mga kuya, maraming salamat po sa pagligtas niyo sa akin. Sandali lang. Bakit ka ba napadpad dito? Naligaw po ako, naglalaro lang po ako. Napadpad po ako dito. Ah, ganun ba? Naglalaro ka lang tapos hindi mo napansin na nakapunta ka na pala dito sa delikadong lugar. Opo, mga kuya. Ah, saan ka nakatira? At saka bakit ganyan ang tsura mo? Para kang taong tubig. Para kang isinilang sa tubig. Oo nga. Kasi parang tubig ka na nagkaroon ng buhay. Ang galing. May ganyan palang din mga nilalang. Isa po akong batang tubig. Doon po ako nakatira sa may talon. Ah, doon ka pala nakatira sa talon. Ano pa ng pangalan mo, bata? Oo nga. Anong pangalan mo? Ako po si Shena. Ah, Shena pala ang pangalan mo. Ang ganda. Oo nga. Parang katunog ng Oh, Shena. Parang ganun. Ano ba yung naiisip mo nun? Kung ano-ano na lang? Naimbento ko lang yun, Kidoy. Ikaw naman. Oo. Maganda yung pangalan mo, Shena. Shena, anak ko, kanina pa kita hinahanap. Oh. Ayan na palang nanay mo. Hinahanap ka na. Tingnan mo, Noy. Pamukha niya ang nanay niya. Parang taong tubig din. Oo nga, Kidoy. Nakakamangha sila. Kakaiba ang kanilang itsura. Nanay, nandito po ako. Salamat po sa inyo mga iho, niligtas niyo anak ko. Wala po yun. Niligtas po namin siya sa mga masasamang elemento. Nakita po kasi namin siya na tinutugis ng mga masasamang yun. Oo nga. Buti po, nailigtas namin siya. Kundi kung ano na nangyari sa kanya. Sige mga iho, alis na kami. Uwi na po kami, mga kuya. Alam po. Sige. Mag-iingat ka palagi, ha. Tsaka huwag ka na maglalaboy. Huwag ka na maglalaro. At tsaka titingnan mo kung lumalayo ka na sa lugar nyo. Para hindi ka na naliligaw. Oo nga. Dapat makikinig ka palagi sa nanay mo. Huwag kang lalayo. Para hindi ka mapahamak. Sige po, ingat po kayo.
Paalam po. Paalam, Shena. Ingat ka palagi. Paalam. Nang matulungan nila ang batang tubig na maligtas sa mga masasamang elemento, ay nagpatuloy na silang umuwi kay Taitemyong. At sa mahabang paglalakbay ay nakauwi na sila. Oh, Kidoy! Kumusta ang inyong paglalakbay? Nakuha mo ba ang espadang kidlat? Opo, Taitemyong. Nakuha po namin ang espadang kidlat. At natalo po namin ang nagbabantay nito, ang taong bato. Sa katunayan nga po, ang nakatalo po ng taong bato ay si Noynoy. Wala yun. Siyempre, nagtulungan tayong dalawa, kaya natin natalo yun. Dahil binigyan din ako ng kapangyarihan ni Taitemyong. Itong mutya na ito, doon nagligtas sa atin. Ang mutya ng hipit ng kalabaw. Nagamit mo na pala yan, Noy. Mabuti. Tama ang naisip mo. Tama na ginamit mo siya sa tamang paraan. Bueno, pagod siguro kayo. Hala na, kumain na tayo. Meron doon nilagang kamote. Sige, gusto ko yan. Gutom na ako, Taitemyong. Ilang araw na ako walang kain. Puro na lang prutas. Gutom na talaga si Noynoy. Sige, Taitemyong. Salamat po sa pagkain. At masayang nagsalo-salo ang magkaibigan kasama si Taitemyong at ang munting duwende. Binabati ko kayo, mga master. Nagtagumpay kayo sa inyong mga pagsubok. At nakuha natin ang espadang kidlat na tatalo sa hari ng kasamaan. Tama ka dyan, Jericho. Pero, hindi pa tayo dapat magsaya. Dahil meron tayong malakas na kalaban na dapat harapin. Oo nga. Pero, kailangan pa natin magsanay dahil hindi natin alam kung ilan pang ang mga kakalabanin natin na malalakas na nilalang ng dilim. Mga bata, umuwi muna kayo sa inyo at magpahinga muna tayo. Dahil sa inyong mga paglalakbay, alam ko na napagod kayo ng gusto sa pakikipaglaban. Sige po, Taitemyong. Uuwi na po muna ako. Baka hinahanap na ako ni Lolo Tasyo. At baka namimiss na niya ako. Dahil ilang buwan din kaming hindi nagkita. Ako din, Taitemyong. Uuwi muna ako sa amin. At baka hinahanap na ako ni nanay at ni tatay. Sige po. Alis na po kami. Sige mga bata, mag-iingat kayo sa inyong pag-uwi. At umuwi na ang magkaibigan. Dahil masyado silang napagod sa kanilang paglalakbay at sa pakikipaglaban.
isinantabi muna nila ang mga kalaban na darating pa at magsasanay pa sila na mas matindi para magapi ang mga nilalang ng dilim. Abangan ang mga susunod na kabanata dito lang sa Mutya ng Kidlat.